babaeng ito ay si Rosa Graciela Mejia Izquierdo, isang pangalan na kumalat sa buong Peru ngunit sa kasamaang palad dahil ito sa isang kwento na puno ng trahedya. Ang kanyang buhay ay napapalibutan ng panlilinlang, pagtataksil at karahasan na humantong sa isang nakamamatay na kinalabasan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan sa isang buong pamilya na nalulunod sa sakit, kalungkutan at galit habang ang mga tao sa paligid ay nagtatanong kung paano ito nangyari. Sa kabila ng mga litrato at post sa social media na nagpapakita ng tila perpektong buhay niya, may malalim na dilim sa likod ng kanilang tahanan. Ano nga ba ang naganap sa pagitan ni Rosa, ng kanyang asawa at ng isang lihim na pag-ibigan? At paano nauwi sa ganitong trahedya ang kanilang relasyon? Ngayong araw, samahan niyo akong himay-himayin ang buong kwento ng kasong ito at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ipinanganak si Rosa Graciela Mejia Izquierdo noong taong 1979 at ang kanyang mukha ay naging viral sa lahat ng media sa Peru at pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Latin America nang ibunyag niya sa mundo na ang kanyang kasal ay hindi perpekto sa kabila ng kung ano ang nakikita sa kanyang social media sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa kanyang post na nakakaranas siya ng isang mahirap na relasyon sa kanyang asawa na si Omar Israel Caton Leontop. Sa kabila ng ingay na dulot ng kasong ito, napakakaunti lamang ng impormasyon tungkol kay Rosa at Omar. Kilala na may dalawang nakababatang kapatid na babae si Rosa na sina Leslie Bridget Mejia Izquierdo na ipinanganak noong taong 1997 at si Lucy Esther Mejia Izquierdo na ipinanganak naman noong 1985. Hindi alam ang mga pangalan ng kanilang mga magulang, pati na rin kung may iba pa siyang kapatid. Pero ayon sa mga source mula sa National Police, lumabas din na mayroon siyang police at judicial records at nakulong siya dahil sa krimen ng illegal na droga. Si Omar, tulad ni Rosa, ay ipinanganak noong taong 1979. Nag-aral siya ng civil engineering sa Pedro Ruiz Gallo National University at dahil sa kanyang propesyon, nagkaroon siya ng maraming job contracts sa buong Peru. Hindi naging posible na makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang o sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya. Ngunit kilala na mayroon siyang hindi bababa sa isang kapatid na lalaki mula sa kanyang ina. Ito ay si George Gonzalez Leontop at mayroon ding dalawang tita na sina Carmen Leontop at Jessica Leontop na lagi niyang nakakausap at malapit ang relasyon. Nagkakilala sina Rosa at Omar sa lugar kung saan sila nakatira at naging magkaibigan noon. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-ibig at sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magkaroon ng romantikong relasyon. Mabilis na lumipat si Rosa sa bahay ni Omar at nagsimula silang magsama. Ilang buwan ang lumipas, nabuntis si Rosa at 9 na buwan pagkatapos ay ipinanganak naman si Chantal Alexa Caton Mejia. Ayon sa ilang media, mayroon na si Rosa ang isang anak na babae mula sa naunang relasyon nito. Ilang taon pagkatapos ipanganak ang kanilang anak, nagpropose si Omar kay Rosa upang formalin ang kanilang relasyon. Tinanggap naman niya ito at noong taong 2014, sila ay nagpakasal. Ngunit hindi nagtagal ang honeymoon period dahil nagsimula ang mag-asawa na magkaroon ng maraming problema. Sa social media, mukhang masaya ang kanilang relasyon. Marami sa kanilang mga larawan ang nagpapakita ng puno ng pagmamahal. Palagi silang lumalabas ng magkasama sa iba't ibang lugar at sa ibang post, mukhang masaya sila kasama ang kanilang anak na babae na parang ang tatlo ay sobrang masaya. Madalas na naglalakbay si Omar dahil sa kanyang trabaho na nangangailangan siyang umalis ng bahay ng matagal at pumunta sa iba't ibang lugar para tuparin ang kanyang mga obligasyon sa trabaho. Sa kabila nito, nagagawa pa rin ng engineer na maglaan ng oras para sa mga proyekto ng komunidad sa lugar kung saan siya nakatira gamit ang kanyang karanasan at kaalaman. Nakagawa siya ng mahalagang kontribusyon na nakatulong sa lahat ng residente sa sektor at pati na rin sa ilang kalapit na bayan. Sa ganitong paraan, nakamit ni Omar ang pagmamahal ng maraming kapitbahay, malalapit na kaibigan at maging ang kanyang pamilya. Lahat ay maganda ang sasabihin tungkol sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi maayos ang naging buhay niya sa bahay. Madalas silang nag-aaway ni Rosa. Sa katunayan, pumunta sila sa korte sa ilang pagkakataon at minsan si Rosa ang
ang nagre-report sa kanya, pero sa ibang pagkakataon, si Omar naman ang inaakusahang asawa at humihingi ng tulong mula sa mga otoridad. Noong 2019, lumitaw ang isang bagong elemento sa komplikadong sitwasyon nila. Noong taon na iyon, nakilala ni Rosa si Giancarlo Alderton Torres Santisteban. 19 na taon na mas bata ito sa kanya. Sa una, kaibigan lamang sila at madalas siyang pagbuhatan ng problema tungkol sa hirap ng kanilang kasal. Habang lumilipas ang panahon, mas madalas na silang mag-usap. Madaling nalulung si Rosa sa panahon ng mag-isa siya at ang mga away nila ni Omar ay nagtulak sa kanya na lumayo. Unti-unti, nahulog siya kay Giancarlo at sa huli ay nagsimula silang magkaroon ng lihim na relasyon. Siyempre ay marami siyang itinago sa kanyang asawa dahil sa bagong relasyong ito. Gusto nilang magsama ni Giancarlo at ayon sa ilang impormasyon tungkol sa mga tax source, sinimulan ni na Rosa at Omar ang kinakailangang proseso para sa diborsyo. Ngunit ilang buwan ang lumipas, nagkabalikan sila o sa pinakamabuti, iyon ang makukuhang konklusyon mula sa iba't ibang social media posts. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, bumalik ang problema. Ang mga araw na wala si Omar sa bahay ay lalo pang nagpasikip sa kanilang kasal. Nag-aaway sila dahil sa selos, minsan si Omar ang nagdududa sa kanyang asawa at sa ibang pagkakataon naman ay si Rosa ang nakikipagtalo sa kanya dahil sa mga mensaheng natatanggap niya sa kanyang cellphone. Sa huli, napasok ang mag-asawa sa isang patolohikal na paikot-ikot na paghihiwalay at pagkakabalikan. Ngunit para kay Rosa, iba ang lahat. Nahulog ang loob niya kay Giancarlo at araw-araw ay lalong nahihirapan siyang mabuhay kasama si Omar. Pagsapit ng taong 2021, halos wala nang natira sa kasal ni na Rosa at Omar habang maayos naman ang kanyang relasyon kay Giancarlo. Ang magkasintahan ay gusto lamang magsama at si Omar ang tanging tunay na hadlang sa kanilang daan. Talagang tensyonado ang sitwasyon sa bahay ng mag-asawa dahil naging napaka-toxic ng kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon ay sobrang naging mas matindi ang naging alitan ng mag-asawa dahil palagi silang nagrereklamo sa isa't isa. Kung hindi pupunta si Omar sa pulis para ireklamo si Rosa ng pang-aabuso, siya naman ang lumalapit sa otoridad para humingi ng intervention. Nadagdag pa sa kanilang problema ang hakbang noong COVID-19 pandemic dahil lalo lamang naitulak sa sukdulan ang kanilang pagkakaiba sa pananaw dahil sa confinement. Simula kalagitnaan ng taong 2021, madalas na nasa lungsod ng Shota si Omar na matatagpuan sa distrito at lalawigan ng Cajamarca at halos hindi na nakatira kay Rosa gamit ang pagkakataong marami siyang trabaho sa lugar na iyon. Depende sa sitwasyon at mood ng mag-asawa, paminsan-minsan ay hinahanap ni Omar si Rosa. Ganito nagtapos ang 2021 na may mga pagdating at pag-alis ng mag-asawang hindi na alam kung paano magsama, ngunit tila hindi rin kayang tuluyang maghiwalay. Sa unang mga araw noong Enero taong 2022, habang ang kasiyahan ng Pasko at Bagong Taon ay nararamdaman pa rin sa hangin sa kabila ng mga restriksyon dahil sa COVID-19 pandemic, muling nireport ni Omar si Rosa sa otoridad. Lahat ay tila senyales na ito na ang huling patak sa baso. Pinagbiruan ni na Rosa at Giancarlo ang ideya na alisin na lang si Omar sa kanilang daan. Pinangarap nila ang iba't ibang plano para sa wakas ay magsama na sila. Ngunit sa maagang umaga ng Lunes, Enero 10, naging totoo ang lahat. Nasa bahay si Omar at tahimik na natutulog sa pangunahing silid nang may nagbukas ng ilaw. Nagulat siya at halos hindi maintindihan ang nangyayari. Nahirapan siyang tumugon nang sabihin ng kanyang asawa na may dalawang lalaki sa silid na ninanakawan sila. Napakadelikado ng sitwasyon at nakakatakot ang ugali ng mga salisi at hawak ang matutulis at makikinang na bagay na may masamang intensyon. Dahil dito, nagpa siya si Omar na makipagtulungan, sundin ang kanilang hiling at makipag-cooperate. Sinabi ng isa sa mga lalaki na itali nila siya at mas mabuti na huwag lumaban kung hindi ay si Rosa ang magbabayad. Iniutos nila kay Omar na lumuhod at ilagay ang kanyang mga kamay sa likod. Tinali nila ang kanyang mga paa at kamay gamit ang lubid at ginamit pa ang kanyang shoelaces kaya tuluyan siyang na-immobilize. Laging nakikipagtulungan si Omar sa mga salisi dahil natakot siya para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang asawa. Ilang beses ay pinilit siya ng mga magnanakaw na kunin ang gusto nila pero wag saktan ang kanyang asawa. Sobrang nakakatakot na ang sitwasyon pero ang pinakamasama ay paparating pa lang. Pagkatapos nilang itali siya, bigla at marahas na bumunganga kay Omar si Rosa at sinimulang siya'y suntukin. Doon niya nalaman na bahagi pala siya ng plano mula pa simula at siya lang ang naging biktima ng sitwasyon.
Halos hindi maproseso ni Omar ang nangyayari nang ilagay ng kanyang sariling asawa ang unan sa kanyang mukha na pumipigil sa kanyang paghinga. Ayon sa ilang source, isa sa mga salisi ang naglagay ng plastic bag sa ulo ni Omar para hindi na siya makahinga. Nang makita ang sarili sa sitwasyong iyon, sinubukan ni Omar na lumaban at makalaya, pero sa huli, natalo siya. Nawala ng malay si Omar at tila lahat ay nagpapahiwatig na tapos na ang kanyang buhay. Ang dalawang lalaki kasama si Rosa ay naghukay ng mababaw na hukay higit kumulang 1 metro ang lalim. Dinala nila ang katawan ni Omar at inilagay sa loob, pinatalsik ang dayap at pagkatapos ay tinakpan ng lupa. Nagpaalam ang dalawang lalaki kay Rosa nang may sobrang lamig na parang hindi lang nila ginawa ang isang kakilakilabot na krimen. Umalis sila sa bahay at habang naglalakad, nag-uusap at tumatawa na parang walang nangyari simula noong umaga noon ng Enero 10. Kinaumagahan naman ay nag-alala ang pamilya at mga kaibigan ni Omar dahil paulit-ulit nila siyang tinatawagan sa cellphone pero agad namang napupunta sa voicemail ang tawag. Ang mga pinakamalalapit kay Omar at nagtitiwala kay Rosa ay nagtanong tungkol sa kanya pero sinabi ni Rosa na nagtatrabaho siya sa labas ng lungsod at maaari daw na walang signal na nag-iiwan ng walang bakas sa kanyang kinaroroonan. Di naman naglaon ay nagpa siya ang mga tita at kapatid ni Omar na pumunta sa otoridad para i-report ang pagkawala niya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pangamba habang patuloy na pinipilit ng pamilya sa mga otoridad na bigyan sila ng kasagutan. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumaki ang kanilang takot. Para sa kanila, malinaw na may malubhang nangyari kay Omar. Bukod sa paghabol sa pulis, pinilit din nilang kausapin si Rosa upang malaman kung may impormasyon siya pero hindi mukhang nag-aalala ang babae. Mahigit 2 linggo na ang lumipas sa ganitong kalagayan at noong Martes taong Enero 25 taong 2022, pumunta si George, kapatid ni Omar, sa bahay ni Rosa at paulit-ulit na tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Omar. Nanatiling kalmado si Rosa sa buong oras. Sinabi pa niya kay George na pwede siyang pumasok at tingnan para siguraduhing maayos ang lahat pero sa huli, nagdesisyon si George na huwag nang pumasok sa bahay. Humingi si Rosa ng numero ng cellphone niya at nangakong ipapaalam ito sa kanya agad kung may marinig tungkol kay Omar. Kinabukasan, Miyerkules, Enero 26, naroon ang mga kapatid ni Rosa sa bahay ng kanilang ina at nagulat nang makita si Rosa na pumasok. Ito ay mukhang kinakabahan at umiiyak ng hindi mapigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, inamin ni Rosa sa kanila na 2 lalaki daw ang pumasok sa kanilang bahay ng maaga noong umaga noon ng Enero 10 at sinusubukang dukutin sila at pinilit si Omar na ibigay sa kanila ang kanyang card. Nang tumanggi siya, kinuha daw nila ang kanyang buhay. Tinanong ng kanyang mga kapatid kung bakit hindi niya sinabi agad ang nangyari at sinabi ni Rosa na tinakot siya ng mga lalaki. Ayon sa kanyang kwento, sinabi daw sa kanya ng mga lalaki na kung magsusumbong siya ay magiging kapareho ang kanyang kapalaran sa kanyang asawa. Ngunit sinabi niya sa kanila na sa paglipas daw ng mga araw ay hindi na niya kayang itago ang lihim at ito ay pinapahirapan daw siya. Dahil dito, nagdesisyon siyang sabihin ang totoo at humingi na ng tulong. Tinanong ng mga kapatid niya kung nasaan ang katawan ni Omar at mabilis namang inamin ni Rosa sa kanila kung nasaan ang katawan nito. Sinabi ni Rosa na inilibing daw ng 2 lalaki doon ang kanyang asawa. Agad namang nagdesisyon ang parehong kapatid na samahan si Rosa sa kanyang bahay at pagdating nila doon ay lumapit sila sa bakuran. Ang mabahong amoy na kanilang naaamoy ay nagpapatunay sa mga sinasabi ni Rosa. Nagulat naman at natakot ang dalawa. Sinabi nila sa kanilang kapatid na manatili sa loob ng bahay at maghintay habang sila naman ay kinokontak ang mga pulis. Pumunta ang mga kapatid sa Criminal Investigation Division at isinaysay sa mga opisyal ang lahat ng ikinuwento ni Rosa. Sinabi rin nila na pumunta sila sa bahay ng kanilang kapatid at naamoy daw nila ang mabahong amoy na parang may nabubulok. Sinabi din nila sa mga pulis na ang katawan ng kanilang bayaw ay inilibing sa bakuran ng kanilang bahay. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga pahayag, pumunta sila sa bahay kung saan nakatira ang mag-asawa na matatagpuan sa Chiclayo Street. Pagdating doon, kumatok ng ilang beses ang mga investigador sa pinto ngunit walang sumasagot. Sa pahintulot ng mga kapatid bilang saksi, ginamit ng mga opisyal ang puwersa at pumasok sa bahay. Sa isa sa mga silid, natagpuan nila doon si Rosa. Pagkatapos ay pumunta sila sa bakuran kung saan ang malakas na amoy ay nagpapatunay sa kanilang matutuklasan. Ang ilang opisyal ay kumuha ng pala
bala para humukay at mabilis na natanggal ang ilang lupa. Sa loob ng maikling panahon, natagpuan nila ang mga labi ni Omar na natatakpan ng lupa at dayap. Agad nilang inabisuhan ng Attorney General na si Dr. Hector Lopez Pupuche at ito ay dumating agad. Nagpatuloy ang mga investigador sa pagtatanong kay Rosa na nanatili naman sa kanyang kwento tulad ng sinabi niya sa kanyang mga kapatid. Nagmadali din si Rosa na isisi kay Giancarlo ang kanyang kasintahan ang nangyari sa kanyang asawa. Nang ipinagpatuloy ng piskal, mga eksperto sa kriminolohiya at mga forensic doctor ang paghukay, natukoy nila ang natagpuang katawan ay isang lalaki. Nakahiga ito sa kaliwang tagiliran sa isang advanced na estado ng pagkabulok. Habang isinasagawa ang crime scene procedure, inutusan ng piskal ang isang komisyon mula sa Criminal Investigation Division na samahan si Rosa para dakpin si Giancarlo. Sa mga oras na yun, kailangan ni Rosa na gabayan ang mga opisyal sa bahay ni Giancarlo. Nakatira rin siya sa parehong bayan at dinala ni Rosa ang mga opisyal sa Los Cedros Street kung saan natagpuan nila siya sa harap ng kanyang tirahan. Nang makilala na siya, agad siyang inaresto. Hindi naman nag-atubiling sabihin ni Giancarlo ang totoo at inaming magkakasama sila ni Rosa sa paggawa ng krimen. Dahil sa mga kanyang sinabing iyon, parehong dinala sina Rosa at Giancarlo sa headquarters ng Judicial Power sa ilalim ng jurisdiksyon ng Corporate Third Degree Criminal Prosecution ng Chiclayo. Samantala, sa bakuran ng bahay, nagpatuloy ang investigasyon. Naalis na ang katawan ni Omar at ang inspeksyon ay nagpatuloy. Naka-blue shorts ang lalaki at walang underwear at nakasuot ng light blue na shirt. Hindi naman agad matukoy ng forensic doctor ang petsa o sanhi ng kamatayan at sa forensic analysis pa matutukoy kung ano talaga ang nangyari. Agad na dinala ang mga labi sa Legal Medicine Institute ng Lambayek. Nagbigay naman ang piskal ng ilang pahayag sa press at iniulat na hihilingin nila ang preventive detention para kay Rosa at Giancarlo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon upang malaman ang buong nangyari, bilang bahagi ng konklusyon ng investigasyon, sinigurado ng mga pulis na may ikatlong tao na nakibahagi sa pangyayari at kailangan itong tukuyin at arestuhin. Sa ulat ng eksperto na gumawa ng forensic analysis, nakumpirma na ang mortal remains ay talagang kay Omar at isang nakakatakot na detalya ang kanilang nalaman. Buhay pa daw si Omar nang inilibing sa bakuran ng kanyang bahay. Nakakita ang forensic team ng mga bakas ng lupa sa kanyang lalamunan at ilalim ng kanyang mga kuko. Ayon sa legal medical source, walang pisikal na pinsala ang katawan. Nilibing daw siya ng mga salisi sa paniniwalang napatay na nila siya. Pagkatapos naman ng analysis, binigay ang katawan sa kanyang pamilya upang makapagdaos ng Christian burial ang kanyang mga kamag-anak sa lalong madaling panahon. Dahil sa estado ng pagkabulok, gumawa ang funeral services company ng espesyal na proseso at sinelyohan ang kabaong ng ilang layers ng plastic. Noong Huwebes, Enero 27, sinamahan ng mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay ang mga labi ni Omar sa isang prosesyon patungo sa bahay kung saan siya nakatira at kung saan nagdao sila ng isang uri ng popular ceremony. Pagkatapos ay nagpunta sila sa lokal na sementeryo at matapos ang ilang panalangin, tuluyan ng inilibing si Omar. Pagkatapos ng huling pamamaalam kay Omar, ilang kamag-anak naman at kaibigan kasama ang kanyang mga tita at kapatid ay nagtipon malapit sa headquarters kung saan nagpapatakbo ang Criminal Investigation Division at humihiling ng agarang hustisya. Gusto nilang parusahan agad ang mga responsable. Noong Sabado ng Enero 29 taong 2022, inutusan ni Judge Flor Mentasag Gabriel ng Chiclayo Preparatory Investigation Court ang 9 na buwang preventive detention para kay Rosa at Giancarlo. Parehong inakusahan sila sa pagkitil ng buhay ni Omar. Pagkatapos, dinala sila sa Chiclayo Prison upang magsilbi ng preventive detention. Sa resolusyon ng hukom, kinasuhan si Rosa ng krimen na parasite na ayon sa Penal Code ng Peru ay nagtatakda ng mabigat na sintensya para sa mga nagtatangkang kitilin ang buhay ng ama, ina, anak, asawa o anumang lehitimo o delehitimong inapo
na katulad ng kaso ni Rosa. Haharapin nito ang parusa na hindi bababa sa 25 na taong pagkakulong. Samantala, inakusahan si Giancarlo ng krimen ng qualified homicide na nagtatakda ng sintensya na higit sa 50 na taon sa bilangguan. Dahil sa lahat ng sanitary protocols, ginanap ang mga hearing online. Ang mga inakusahan ay nasa isang silid sa headquarters ng Judicial Power ng Lambayek na inihanda para sa trial. Ipinahayag ng hukom na makatarungan ang coercive measure ng preventive detention dahil sina Rosa at Giancarlo ay walang matibay na tahanan, ugnayan sa pamilya o trabaho at maaari rin nilang hadlangan ang investigasyon. Ilang buwan naman ang lumipas at sa pag-unlad ng investigasyon ng kaso, natukoy na ng mga otoridad ang kasama ni na Rosa at Giancarlo sa pagpaslang kay Omar at kinilala siyang si Fernando Jose Mundaca Gonzalez, isang 20 anyos na taong gulang na kasalukuyang nagtatago sa batas. Sa wakas, kumpleto na ang mga detalye ng kaso. Ipinakita naman ng mga otoridad ang posibleng kronolohiya ng mga nangyari noong maagang umaga ng Enero 10 taong 2022. Nalaman na binuksan ni Rosa ang pinto ng kanyang bahay para kay Giancarlo at sa kaibigan nitong si Fernando. Plano na nilang magpanggap na ninakaw ang bahay upang supilin si Omar. Tulad ng alam na natin, nagulat si Omar sa kanyang asawa at sa dalawang kasabwat habang siya'y natutulog. Si Rosa ang nagbukas ng ilaw sa silid at ginising si Omar na kinumbinsi siya na pumasok ang mga lalaki sa bahay para dukutin sila. Napagtanto ni Omar na bahagi si Rosa ng plano ng itali siya at simulang suntukin. Sa huli, itinapon nila ang kanyang katawan ng walang habag. Sa kanyang pahayag sa korte, humiling ang piskal ng 31 na taon at 8 buwan na pagkakakulong para kay Rosa bilang pangunahing sospek, habang si Giancarlo naman bilang pangunahing kasabwat, humiling ang piskal ng 24 na taon at 4 na buwang parusa para sa kanya. Para sa ikatlong akusado na si Fernando bilang pangunahing kasabwat din, humiling ang piskal ng 22 na taon para sa kanya bilang parusa. Bukod dito, kailangan nilang tatlo na magbayad ng civil reparation na 100,000 Nuevo Sol Peru na katumbas ng halos $27,000. Ang akusasyon laban kay Rosa ay nakabatay sa kabiguan niyang gampanan ang tungkulin bilang asawa. Una sa pagtataksil kay Omar at pagkatapos ay sa pagpaplano kasama ang kanyang kasintahan ng isang kakilakilabot na krimen para kitilin ang buhay ng kanyang asawa mismo at sa pakikipagtulungan pa sa isang tao. Ito ay sa panahon ng hearing ng oral trial na ginanap noong taong 2022. Ipinahayag naman ng mga abogado ni na Rosa at Giancarlo ang kagustuhan ng kanilang mga kliyente na humingi ng early conclusion benefit na nagbibigay ng posibilidad na mapababa ang kanilang sintensya. Humiling din sila na paikliin ang tagal ng trial stages basta tatanggapin nila ang kanilang kasalanan. Ngunit nang marinig ang mga sentensyang iminungkahi ng public prosecutor, tinanggihan nila ang benepisyo at iginiit na inosente sila. Ayon sa kanilang kwento, layunin nilang patunayan ang kanilang inosensya sa panahon ng trial stage. Hindi naman ito ang pinakamahusay na desisyon dahil sa police investigations at mga aksyon ng prosecution, nakakalap na ng maraming ebidensya laban sa kanila. Bukod pa rito, dahil parehong nagkasala sa krimen, sinimulan ng ikalawang akusado, isang criminal schoolboy mula sa Chiclayo, ang oral trial laban kay Rosa na tinaguri ang Black Widow ng media, pati na rin sa kanyang batang kasintahan na si Giancarlo at kay Fernando. Lahat sila ay inakusahan sa pagkitilang buhay ni Omar. Nagpatuloy ang piskal sa kanyang mga argumento na binanggit na tungkol sa krimen na parasite, ibabaw ang sira na relasyon ni na Rosa at Omar. Mayroon silang uri ng love-hate relationship daw at kung saan pareho silang nag-aakusa sa isa't isa ng pisikal at psikolohikal na pang-abuso. Inisip ng piskal na ang motibo sa kasong ito ay isang judicial process na napanalunan ni Rosa na humantong kalaunan sa panibagong argumento at nagwakas sa isa pang reklamo mula kay Omar na inakusahan siya ng family violence at physical at psychological na pang-aabuso. Ayon sa piskal, sa parehong araw, nakipagkita si Rosa sa kanyang kasintahan at umiiyak ng walang tigil habang ikinukwento ang ginawa ni Omar sa kanya. Nagalit daw ang binata at ginamit ni Rosa ang pagkakataong iyon upang magplano ng kakilakilabot na krimen at kumbinsihin ang kanyang kasintahan na ito lamang ang paraan para makalabas sa kanilang
kanilang pagsasama. Isa pang argumento ng piskal ay naniniwala si Rosa na magkakaroon siya ng pagkakasangkot ng kanyang mga kapatid kaya inamin na lang niya ang katotohanan sa kanila. Nang mapagtanto niyang hindi yun mangyayari, nanatili siya sa bersyon niyang isisi kay Giancarlo bilang intelektual at material na may sala kasama ang kaibigan nitong si Fernando. Iginiit niya na hindi siya pumayag sa plano kaya itinago niya ang lahat ng nangyari, umano'y takot na maranasan ang parehong kapalaran tulad ng kanyang asawa. Sa huli, hindi naniwala ang piskal at tinapos ang kaso na ang tatlo ay kumilos ng may premeditation, kalupitan at advantage. Hinatulan ng korte si Rosa Graciela Mejia Izquierdo ng 31 na taon at 8 buwan bilang pangunahing sospek at ang kanyang mga kasabwat na si Giancarlo, ang 24 anyos niyang kasintahan at si Fernando, ang 20 anyos na kaibigan ay hinatulan ng 25 na taon at 4 na buwan at 22 na taon na pagkakakulong ayon sa pagkakasunod-sunod. Maaari silang maging eligible para sa parol pagkatapos ng hindi bababa sa 22 na taon sa bilangguan. Lahat ay magsisilbi ng kanilang sintensya sa penal prison ng Chiclayo at bukod sa pagkakakulong, kailangan din nilang bayaran ang itinakdang reparation. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng isang love triangle na nauwi sa trahedya at nag-iwan ng malalim na aral. Ipinapakita nito kung paano ang kakulangan ng komunikasyon, pagtataksil at hindi pagtutugma ng damdamin ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kapahamakan. Mahalaga ang empatiya at pag-unawa sa kapwa, pati na rin ang paghahanap ng tamang tulong bago pa lumala ang anumang alitan. Ang panglilinlang naman at lihim na relasyon ay hindi lamang nakakasira sa tiwala ng mag-asawa kundi pati sa mga taong malapit sa kanila. Ang bawat aksyon ay may kaakibat na epekto at ang kakulangan sa pagkilos upang ayusin ang relasyon sa tamang paraan ay maaaring magdala ng trahedya na hindi na mababago. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na ang bukas na komunikasyon, respeto at tamang gabay ay susi upang maiwasan ang ganitong uri ng kapahamakan. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito, i-comment mo naman kung anong oras mo to napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.